Pag may OBR ka, isama mo din sa mga gala. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi natin silang kasama sa mga biyahe natin, lalo na sa malalayo. Bukod sa deserve nilang gumala, ay kailangan din nila ang ganitong klaseng pahinga. Pero bago kami pumunta sa kabundukan na walang signal, wifi at puro puno, punin ng kalikasan ang maririnig mo sa umaga, ay sumama muna ako sa biglaang night ride sa DRT Bulacan na first time natin gagawin kasama ang mga kaibigan. Mas natutuloy kasi ang yayaan kapag biglaan. Dito na kami nag-meet up sa Maynor Sagaray, Bulacan. Nagawa na natin mag-night ride sa Baguio at Marilake at ngayon naman sa may DRT. At meron nga tayong di inaasahang pagkakataon, yung gusto nating helmet na masusuot sa bawat biyahe natin ay matutupad na. Isa ito sa mga helmet na pasok sa quality at performance na magagamit natin sa bawat biyahe. Hindi na tayo magbubukas ng visor pag may hamog at bumiyahe tuwing gabi. Kaya sobrang thank you sa tropa nating si Rody. Axor helmet na lagi ang babaonin natin sa mga bawat biyahe. At sakto mag alas 12 nang marating namin ang arko ng DRT. Naghintuan lang saglit para kumuha ng picture at dito na magsisimula ang paakyat sa kabundukan ng DRT. Iba ang ambience dito, halos wala kang kasabayan sa daan. May part na maliwanag, may parte ding madilim. Kaya di maiwasang magkakatakutan habang kausap sa intercom na minsan kabado pero masaya kasi kasama mo pa din sila. Binaybay lang namin ang buong kahabaan ng DRT. Sa mga ganitong oras, wala ka nang makikitang bukas na tindahan o kainan. Sinubukan nga namin sa parting ito ng Tilapilon pero mukhang sarado. Ito naman na akala namin bukas pa. Hanggang sa umikot na lang kami at babalik sa dinaanan dahil malalayo pa at sobrang dilim pagtatagos kami ng San Miguel, Bulacan. Ito yung Portal S na tinatambayan ng mga maniniyo pag sa umaga. Hanggang sa napagpasyahan na lang namin na mag-stop over na lang saglit sa may 7-Eleven malapit sa bayan ng DRT para makapagpahinga at merienda na din at kwentuhan muna bago tuluyang umuwi. At sobrang iba ang experience pag mag-night ride kayo dito sa DRT. At maraming salamat sa mga nakasama natin. Pagkalipas ng ilang linggo, dumayo kami at nag-rides ng OBR ko kahit may bagyo sa may Baras. Sakop ito ng probinsya ng Rizal. Tolerable naman kaya tinuloy na namin dumayo para makapag-relax lalo na sa OBR ko. Papunta pa lang ay masungit na talaga ang panahon. Kaya minsan iniisip na lang namin na sinusubukan tayo ng mga pagsubok kung tutuloy ba tayo o hindi sa mga bagay na gusto nating gawin. Marilaki Highway ang daan, mabilis lang matandaan. Ang kanto na to, paakyat kung saan kami dadayo. Medyo looban at rough road yung daan pero kaya naman ng mga scooter. Kung dual cruiser yung gulong natin, kaya all goods kahit sa ganitong daan. Mapuno at di naman kayo maliligaw sa ruta kasi may mga signages naman na makikita. Maulan pa din hanggang sa marating namin ang lugar na to. Sobrang tahimik at halos kami lang ang tao. Mapuno, kaya malamig at malilim din pag tirik yung araw. At dito kami mag-overnight at magpapalipas ng gabi. Talagang mawawala ka sa mundo ng sukmid dito dahil walang wifi at signal. Wala kang ibang gagawin kundi ang mag-enjoy sa luntiang kapaligiran. Malawak na papaligiran ng mga puno ang lugar na to. Pwede kayong maligo sa ilog dahil sa maulan. Mas pinili naming magbabad sa swimming pool. Kwentuhan, kulitan, kahit paano nabigyan nyo ng importansya ang bawat isa. Manifesting at maraming plano ang bawat isa na sana magagawa sa tulong siyempre ng ating may kapal at sa ating gawa. May dala kaming lutuan at lulutuin para hindi na magpaluto para medyo makalis na din sa gasto. Simpleng hapunan sa gabing ito, mas nakakabusog pagkasama ang taong mahal mo. Plus mo pa ang napakatahimik na gabi na minsan lang natin nagagawa. Maaga kaming nagising kinabukasan dahil mas trip naming umakyat sa taas para doon na mag-almusal. Dahil 40 minutes lang naman ang layo papuntang BNK sa may Marilake. Katatapos lang ng ulan, malamig pa akyat, mayroon pa kaming nadaan ng waterfall sa gilid ng daan, sanhi ng malakas na ulan. May mga nagtumbahan ding puno sa kalsada na mahirap sa mga sasakyan. Sa parteng ito, napahinto kami sa sobrang kapal ng hamog na parang nasa Baguio ka na. Malamig, mahamog, mahangin, umaambon pero ini-enjoy lang namin ang biyahe. Parte na ito ng adventure namin hanggang sa marating namin ang BNK. Siyempre, ang specialty at binabalik-balik ang budbod ni Nanay Kaling. Dinadayo din ito ng mga rider lalo na pag weekends. At dito na rin kami nag-ubos ng oras bago bumalik sa pinagstihan namin. Kahit masama ang panahon, nasulit pa din namin ang bawat oras nakasama ang OBR ko. Kaya wag mong kalimutan, bigyan ng oras at halaga kung may partner ka. Hanggang sa makabalik kami sa Aaron's Place. Sakop pala ito ng bayan ng Baras sa probinsya ng Rizal. Kung hanap mo ay nature vibes na malayo sa Sukmed dahil walang signal, all goods to para sa'yo na mas malapit lang din sa Metro Manila. Yun lang, Kawan Trip. Salamat sa panonood. Ano, Kawan Trip? Sama ka sa biyahe ko?